Shalom mga pamana! Kamusta kayo? Ako, si Teacher Divine, ang inyong makakasamang guro sa araw na ito. Maraming salamat sa Diyos dahil nakadalo kayo ngayon sa pagsambang pamana upang makapakinig ng panibagong kwento na may aral mula sa Biblia. Bago natin pasimulan ang ating gawain, mananalangin muna tayo upang humiling ng gabay mula sa Diyos. Aba, Panginoon naming Diyos, Ikaw na lubhang banal at pinakamakapangyarihan sa lahat. Ama, salamat po sa pagkakataon na bigay mo sa amin upang makapakinig kami ng iyong mga salita sa pamamagitan ng pagsambang ito. Dalangin lamang namin ang iyong paggabay sa amin upang aming maunawaan at maisakatuparan ang mga gawang nais mong makita sa amin. Tulungan mo po kami na sumunod at mabuting pamana upang kami ay maging kalugod-lugod sa iyong dakilang harapan. Ang lahat sa iyo namin hinihiling, sa pangalan mo pong Diyos at Kristo Jesus, Ikaw ang aming nag-iisang tagapagligtas. Amen. Kamusta kayo mga pamana? Masaya ba kayo? Smile naman dyan! Wow! Mukhang ready na kayo sa ating panibagong aralin. Pamilyar ba kayo sa salitang po at opo? Madalas nyo ba itong gamitin? Ano ang pinapakitang ugali ng paggamit ng po at opo? Importante kaya na tayo ay maging magalang? Bago natin tunguhin ang ating aralin, may inihanda akong exercise para sa inyo. Ano to? Tumayo at ipatong ang dalawang kamay sa puso kung ang parirala ay nagsasaad ng paggalang. Umupo at humalukip-kip kung hindi. Una, magandang umaga po. Ikalawa, ano pong maitutulong ko? Ikatlo, ha? Ano? Ikaapat, mag-iingat po kayo. Ikalima at ang panghuli, salamat po. Magaling mga pamana! Ngayon naman, dumako na tayo sa ating aralin. Ito ay tungkol sa ang pamanang magalang. Ito ay mababasa natin sa awit at ang kapitulo ay 138 at ang bersikulo ay 6. Epeso, kapitulo 6 at ang bersikulo ay 1 hanggang 3. Unang Pedro, kapitulo 2, bersikulo ay 17. Magandang araw po! Kamusta po kayo? Salamat po! Isa sa mga mahalagang pag-uugali ang paggalang sa nakatatanda at sa kapwa. Tanda ito ng ating pagsunod sa utos at takot sa Diyos. Epeso 6, 1 hanggang 3. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama't ina, upang yumaon kang mabuti, at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Mga bata, anong pangarap niyo paglaki? Anong gusto niyong maging pagdating ng araw? Doktor? Teacher? Seaman? Pulis? Piloto? Engineer? Mabuting bagay. Ngunit alam niyo ba kung anong sikreto upang makamit ninyo ang inyong mga pangarap? Ayon sa talata, igalang mo ang iyong ama at ina upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon. Ito ang unang utos ng Diyos na may pangako. Palagi nating tatandaan na ang paggalang sa ating mga magulang ay tanda ng ating pagsunod sa utos ng Diyos upang sa pagdating ng araw ay mapabuti tayo at makamit natin ang ating mithiin sa buhay. Awit, ang kapitulo ay 138 at ang bersikulo ay 6. Sapagkat bagaman ang Panginoon ay mataas,
gumalang din sa mababa. Ngunit ang hambog ay nakikilala niya mula sa malayo. Ang paggalang ay kagandahang asal. Binigyang halimbawa ito sa atin ng ating Panginoong Kristo Jesus na siya man na Diyos ay nagpakita ng paggalang sa mga tao. Gayon din naman natin tularan ang gawang ito mga pamana, ang igalang natin ng ating kapwa. Unang Pedro 2:17. Igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Mga takot kayo sa Diyos. Igalang ninyo ang hari. Ayon sa talatang ito, igalang natin ang lahat ng tao, kaya tandaan mga pamana na hindi lamang mga piling tao ang igagalang natin. Hindi si nanay lang, hindi si tatay lang, hindi lang si ate, kuya, lolo at lola, bagkus, igalang natin ang ating kapwa. Ang paggalang ay hindi lamang sa pamamagitan ng paggamit natin ng po at opo, kundi ito ay mai-apply rin natin tuwing tayo ay nagpapakita ng malasakit, respeto at pagmamahal sa ating mga kaibigan, kapitbahay, kamag-anak o kahit sa kanino man na ating makasalamuha. Lagi nating tatandaan na ang paggalang sa kapwa ay siya nating pag-ibig sa Diyos. Sa ating aralin na tinalakay sa araw na ito, narito ang mga aral na dapat nating matutunan. Una, ang paggamit ng po at opo ay isang mabuting paraan upang maipamalas natin ang ating paggalang sa mga nakatatanda sa atin. Ikalawa, igalang natin ang ating kapwa. Palagi tayong magpakita ng malasakit at pag-ibig sa ating kapwa-tao. Ikatlo at ang panghuli, ang paggalang ay isang ugaling Kristiyano. Ito ay tanda ng ating takot sa Diyos. Upang masiguro natin na may natutunan kayo sa araling ating napakinggan, sagutin ang mga sumusunod na tanong ng tama o mali. Una, hintayin mo kami dito anak ha? Sabi ng tatay ni Juan sa kanya bago sila umuwi. Opo tay, dito lang po ako. Ikalawa, nang may lumapit na pulubi kay Juan at humihingi ng tinapay na makakain, ibinalabal niya ang kanyang jacket at inabutan ito ng tubig at sandwich. Ikatlo, mukhang gutom na po kayo. Sige po, kain lang po kayo. Masarap po iyan. Ani ni Juan sa pulubi. Ikaapat, salamat iho. Napakabait mong bata. Sagot ng pulubi sa kanya. Wala pong anuman lola. Mag-iingat po kayo sa daan. Ikalima, ang panghuli. Nang pabalik na ang pulubi ay nakasalubong niya si Ana. Umalis ka nga! Ang dumi-dumi mo! Sigaw ni Ana sa kanya. At ang ating memory verse sa araw na ito, mababasa sa Mateo 19, ang bersikulo ay 19. Igalang mo ang iyong ama't ina at iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Aba, Panginoon namin Diyos, Ikaw na dakila at lubhang makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa aming naipagtapos na aralin sa araw na ito. Nawa ay maisabuhay namin ang paggalang sa aming mga magulang at sa aming kapwa. Tulungan mo po kami na maging mabuting pamana sa araw-araw ng aming buhay. Ang lahat sa iyo namin ipinagpapasalamat sa pangalan mo pong Diyos, Kristo Jesus, na aming Diyos at nag-iisang tagapagligtas. Amen. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga bata. Hanggang sa muli nating pagkikita, Miss Pa!
Pansamantalay, miss pa muna o guro kong sinisinta. Maging sa kapwa ko pamana, paalam na pansamantala. Miss pa na, miss pa na, miss pa na muna aking kamag-aral na minamahal. Miss pa na, miss pa na, miss pa na muna sa guro ko nagpapagal. Miss pa na, miss pa na, miss pa na muna aking kamag-aral na minamahal. Miss pa na, miss pa na, miss pa na muna sa guro